Grounded ka! Isang buwan! Ang sigaw ni Mama ay parang isang hatol ng kamatayan sa tenga ni Stella Torres. Isang buwan? Isang buwan na walang party, walang gala, walang buhay. At ang pinakamasakit sa lahat, isang buwan na hindi niya makikita si Ethan Reyes. Pero Ma! Yung date namin ni Ethan bukas! Pagmamakaawa ni Stella. Dapat inisip mo yan bago ka bumagsak sa math. Sagot ng kanyang ina. Pagkapasok sa kanilang kwarto, ibinagsak ni Stella ang sarili sa kama at nagpagulong-gulong na parang isang batang inagawa ng candy. Ang date na iyon. Ilang linggo niyang pinaghirapan makuha ang atensyon ni Ethan at ngayon sa isang iglap mawawala ang lahat. Napatingin siya sa kabilang bahagi ng kuwarto. Sa kabilang kama, tahimik na nakaupo ang kanyang kakambal, si Luna. Gaya ng dati, may hawak itong isang makapal na libro. Ang kanyang muka ay halos nakatago sa likod ng mga pahina. Para siyang isang anino, ang kanyang perpektong, matalinong anino. At isang ideya, isang napakagandang, nakakabaliw na ideya, ang biglang sumindi sa isipan ni Stella. Luna, sabi niya, ang boses ay biglang naging napakatamis. Nag-angat ng tingin si Luna, ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay puno ng pagtataka. May misyon ako para sa'yo. Naramdaman ni Luna ang pamilyar na panlalamig sa kanyang tiyan. Ang mga misyon ni Stella ay laging nangangahulugan ng isang bagay. Gulo. Ano na naman yan, Stella? Simple lang, sabi ni Stella, umupo sa tabi niya. Magpapanggap ka bilang ako, bukas, para sa date namin ni Ethan. Napatayo si Luna na para bang nakakita ng multo. Ano? Hindi! Ayoko! Alam kong natatakot ka sa tao. Putol ni Stella. Pero Luna, pakiusap. Isang beses lang. Isang oras lang. Pagkatapos noon, pwede ka nang bumalik sa mga libro mo. Please, please, please. Flashback. Isang maingay na department store. Isang batang Luna, mga 6 na taong gulang. Nawawala. Hinahanap niya ang kanyang kakambal, ngunit puro mga binti lang ng estranghero ang nakikita niya. Ang, ang mga boses, ang ingay, hindi siya makahinga. Isang sigaw ang kumakawala sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog. Hindi ko kaya, Stella, sabi ni Luna, nanginginig. Para sa akin, Luna, pagmamakaawa ni Stella, hinawakan ang kanyang mga kamay. Utang na loob. Ang mga salitang iyon ang kahinaan ni Luna. Kinabukasan ang kwarto nila ay naging isang war room. Si Stella ang general, si Luna ang sundalong nanginginig na isusubo sa giyera. Tanggalin mo yang salamin mo, mag-contacts ka. At ano tong suot mo? Damit ng manang? Heto, isuot mo to. Isinuot ni Luna ang damit ni Stella, isang masikip na bestida. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Tinuruan siya ni Stella kung paano ngumiti, kung paano tumawa. Nang tumingin si Luna sa salamin, isang estranghero ang nakatingin pabalik. Isang estrangherong kamukhang-kamukha niya. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril. Nasa pinto na si Ethan. Naramdaman ni Luna ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na parang isang ibong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago sa ilalim ng kama. Ngunit hinawakan ni Stella ang kanyang balikat. Kaya mo yan, bulong nito, para sa akin. At itinulak na siya nito palabas ng kuwarto. Ang unang 10 minuto ng date ay isang purong torture para kay Ethan Reyes. Dinala niya si Stella Torres.
Ang pinakasikat na babae sa kanilang batch, ang reyna ng social media, sa pinakabagong Instagrammable na coffee shop sa bayan. Inaasahan niya ang masayang kuwentuhan, mga tawa, mga selfie. Ngunit ang babaeng kaharap niya ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Tahimik ito, laging nakayuko. At sa tuwing magtatanong siya, ang sagot nito ay isang tipid na, oo, hindi, o ewan. Ito na ba yon? Naisip ni Ethan. Ito na ba ang reyna na pinagkakaguluhan ng lahat? Naramdaman niya ang isang pamilyar na pagkadismaya. Lahat ng kinang, lahat ng ganda ay sa labas lang pala. Si Luna naman pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nilalamon ng kanyang upuan. Ang ingay ng coffee shop, ang tunog ng blender, ang tawanan ng mga tao, ang malakas na musika ay parang isang libong bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Hindi siya makahinga. Um, excuse me lang, sabi niya nanginginig. Akala ni Ethan ay aalis na ito. Ngunit humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Pwedeng, pwedeng sa ibang lugar na lang tayo? Tanong ni Luna. Isang lugar na mas tahimik? Nagulat si Ethan, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata nito. Tumango siya. Sige, saan mo gusto? Sa, sa library, ang public library, sa isang Sabado ng hapon. Ito na siguro ang pinakakakaibang date na naranasan ni Ethan sa buong buhay niya. Pagpasok nila sa loob, sa gitna ng katahimikan at ng amoy ng mga lumang libro, isang himala ang nangyari. Ang babaeng kanina'y parang isang takot na sisiw ay biglang nagbago. Ang kanyang mga balikat ay naging mas relax. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. Wow! Bulong ni Luna, hinahaplos ang mga libro sa isang estante. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito. Habang naglalakad sila, napahinto sila sa isang section, ang Filipiniana section. May isang libro na nakalabas ng bahagya, isang lumang kopya ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Paborito ko yan, sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Talaga? Tanong niya. Oo, sagot ni Ethan, nagulat sa sarili. Akala ng lahat, puro basketball lang ang alam ko. Pero mas gusto ko talaga ang mga libro. At nagsimula ang kanilang pag-uusap. Isang pag-uusap na hindi napilit. Sino ang paborito mong karakter? Tanong ni Ethan. Si Piloso Potasio, sagot ni Luna. Dahil nakikita niya ang katotohanan na hindi nakikita ng iba. Ako naman, si Elias, sabi ni Ethan. Dahil handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pinaniniwalaan. Ang kanilang kwentuhan ay napunta sa ibang mga libro, sa mga pelikula, sa sining. Sa bawat sagot ni Stella, mas lalo lang napapahanga si Ethan. Ang babaeng ito ay may lalim, may talino. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ethan na nakahanap siya ng isang taong nakakaintindi sa kanya. Nang ihatid na niya si Luna sa tapat ng bahay nito, bago ito bumaba, pinigilan niya ito. Stella, sabi niya, lumingon ito. You're different, Stella, pag-amin niya. In a good way. Akala ko kilala na kita, pero mukhang wala pa pala akong alam. Ngumiti siya. Pwede ba kitang makita ulit? Pagpasok ni Luna sa kanilang kwarto, ang puso niya ay isang magulong halo ng iba't ibang emosyon. Mayroong kilig, isang nakakapanibagong kilig na ngayon lang niya naramdaman. Ang paraan ng pagtingin ni Ethan.
Ang paraan ng pakikinig nito, ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay na siya kahit pa nakatago siya sa likod ng mukha ng iba. Ngunit mayroon ding konsensya, isang mabigat na konsensya. Nagsinungaling siya, at ang mas malala, nag-enjoy siya sa kanyang pagsisinungaling. So, kumusta? Ang masiglang boses ni Stella ang sumalubong sa kanya. Nakahiga ito sa kama, nagbabasa ng isang fashion magazine. Ayos lang, tipid na sagot ni Luna, iniiwasan ang tingin ng kapatid. Ikinuwento niya ang nangyari, ang library, ang mga libro. Wow, ang boring, sabi ni Stella, umirap. Pero okay lang, at least mukhang nagustuhan ka niya. Mission accomplished. Hindi lang yon, sabi ni Luna. Gusto niya ulit makipagkita. Talaga? Napabangon si Stella. Ang mga mata ay nagniningning. Perfect! Kailangan mo siyang i-hook para sa akin, Luna. Pagkatapos ng isang linggo, kapag tapos na ang grounding ko, ako na ang pupunta. Isang linggo. 7 araw pa ng pagpapanggap. Kinagabihan, habang nagbabasa si Luna, tumunog ang cellphone ni Stella na nasa tabi niya. Isang text message mula kay Ethan. Hi Stella, naalala ko lang nabanggit mo kanina si Marquez. Nabasa mo na ba ang 100 Years of Solitude? Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Luna ang telepono. Alam niyang hindi dapat, ngunit hindi niya mapigilan. Nag-type siya ng sagot. Oo naman, isa sa mga paborito ko, pero mas gusto ko ang Love in the Time of Cholera. Mas masakit, mas totoo. Send! At nagsimula ang kanilang lihim na pag-uusap. Gabi-gabi, pagkatapos ng lahat ng kanilang gawain, ang dalawang kaluluwang mahilig sa mga kwento ay gumagawa ng sarili nilang kwento sa pamamagitan ng text. Ang kanilang pangalawang date ay ginanap sa National Museum. Habang nakatayo sila sa harap ng spolyarium ni Juan Luna, hindi nila pinag-usapan ang mga bagay na ginagawa ng mga teenager. Pinag-usapan nila ang sining, ang kasaysayan, ang mga emosyon na nakatago sa bawat brush stroke. Ang galing! Bulong ni Ethan. Para kang nababasa ang nasa isip ng pintor. Dahil ang sining, sagot ni Luna, ay wika ng mga kaluluwang hindi marunong magsalita. Habang naglalakad sila, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit. Isang maliit na kuryente, isang sandaling puno ng mga hindi masabi. Akmang hahawakan na sana ni Ethan ang kanyang kamay nang biglang umiwas si Luna. Hindi pwede, sabi niya sa sarili. Hindi ako si Stella. Ang linggong iyon ay ang pinakamasaya at pinakamalungkot na linggo sa buhay ni Luna. Masaya dahil sa unang pagkakataon naramdaman niyang buhay siya. Malungkot dahil alam niyang ang lahat ng ito ay isang hiram na sandali lang. Sa huling araw ng kanyang misyon, habang naghahanda na siyang isauli ang papel kay Stella, isang balita ang sumalubong sa kanya. Good news! Masayang sabi ni Stella, lumabas ng kanilang kwarto. Dahil sa magandang impluensya mo raw sa akin, sabi nito, tumatawa. Pinayagan na ako ni Mama na lumabas. Pwede na ulit akong gumala. Napatigil si Luna. Ang puso niya ay parang biglang piniga. Tapos na. Tapos na ang laro. Para kay Ethan, ang nakalipas na linggo ay isang pagbubunyag. Ang babaeng akala niya ay isang magandang pabalat lang na walang laman ay isa palang aklat na puno ng mga kwento at malalim na kaisipan. At hindi na niya mahintay na buklatin pa ang mga susunod na pahina. See you sa Sabado. Amusement park tayo. Text niya kay Stella. Nasa katotohanan ay si Stella na.
Nang araw na iyon, dumating si Ethan sa kanilang meeting place, puno ng pananabik. Ngunit ang Stella na dumating ay iba. Ethan! Sorry, I'm late! Sigaw nito mula sa malayo. Nakasuot ito ng isang maikling palda at isang crop top. Kumakaway-kaway, ang bawat kilos ay isang sigaw para sa atensyon. Okay lang? Sagot ni Ethan, medyo naguguluhan. Ayos ka lang ba? Oo naman, super, sabi ni Stella. Tara na, gusto kong subukan yung bagong roller coaster. Sa loob ng amusement park, ang pagkalito ni Ethan ay lalong lumalim. Ang Stella na kasama niya ngayon ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Ngunit ang mga sinasabi nito ay tungkol sa sarili lang. Sa kanyang mga OOTD, sa kanyang mga followers sa Instagram, sa mga chismis sa eskwela. Teka, may ipapakita ako sa'yo. Sabi ni Ethan, sinusubukang ibalik ang kanilang koneksyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato ng isang painting na nakita niya. Naalala mo yung pinag-usapan natin tungkol kay Amor Solo? Tiningnan ni Stella ang painting. Ah, oo, ang ganda. Ang ganda ng kulay. At ibinalik na nito ang tingin sa churros na kinakain. Naramdaman ni Ethan ang isang pader, isang malaki at blankong pader. Bakit ba ang seryoso mo ngayon? Tanong ni Stella, napapansin ang kanyang katahimikan. Mag-enjoy na lang tayo, picture tayo. At kinuha nito ang kanyang telepono at nagsimulang mag-selfie, gumagawa ng iba't ibang duck face, habang si Ethan ay pilit na ngumingiti sa tabi nito. Nang ihatid na niya ito pauwi, bago ito bumaba, sinubukan ni Ethan sa huling pagkakataon. Na-enjoy mo ba ang libro na pinahiram ko? Tanong niya. Ang alin? Ang Love in the Time of Cholera. Ah, yun ba? Sabi ni Stella. Oo naman, super. Grabe ang galing ni... Sino nga ulit yon? Ni Marquez. At doon alam na ni Ethan, may mali, maling-mali. Ang Stella na kasama niya sa library ay kayang ipaliwanag ang bawat metapora sa librong iyon. Ang Stella na kaharap niya ngayon ay hindi man lang maalala ang pangalan ng may akda. Pag-uwi niya, gulong-gulo ang isip, nag-text siya. Are you okay? You seem different today. Sa kabilang dako, sa kwarto ng magkapatid, binabasa ni Stella ang text message ni Ethan sa kanyang cellphone. Ano to? Sigaw niya. Lumingon siya sa kanyang kakambal na tahimik na nagbabasa sa kama nito. Anong ginawa mo sa kanya, Luna? Galit niyang tanong. Bakit kanya hinahanap? Bakit mas gusto ka pa yata niya kaysa sa akin? Ang, ang mga salita ni Stella ay tumama kay Luna na parang isang sampal. Wala, wala akong ginawa. Mahinang sagot ni Luna, ibinababa ang kanyang libro. Wala, sabi ni Stella, ipinakita sa kanya ang cellphone. Kung wala, bakit siya ganito? Bakit parang mas gusto niyang kausap ang Stella na nasa library kaysa sa totoong Stella? Nakatitig lang si Luna. Ang sagot ay nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi niya ito masabi. Dahil ang Stella na iyon ay ako. Ang galit sa mukha ni Stella ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas masakit, inggit at takot. Ako ang girlfriend niya, Luna. Sabi ni Stella, ang boses ay nanginginig na. Hindi ikaw. Kinuha ni Stella ang cellphone. Kung gusto niya ng matalinong kausap, bibigyan ko siya. Mula sa araw na yon, isang bagong laro ang nagsimula, isang masakit na laro. Si Stella ang humawak ng cellphone. Sa tuwing magte-text si Ethan,
Si Stella ang unang babasa. Ethan. Kamusta ang araw mo? May bago akong librong natuklasan. Sa tingin ko, magugustuhan mo. Anong isasagot ko dito? Tanong ni Stella kay Luna. Sabihin mo! Sasabihin sana ni Luna, ngunit pinutol siya ni Stella. Ako na! Sabi nito. At magta-type ito ng isang sagot na alam nilang pareho ay hindi galing kay Luna. Stella, bilang Luna. Wow, cool. Ako, shopping lang all day. So tired. Sa kabilang dako, si Ethan ay lalong naguguluhan. Ang babaeng ka-text niya ay parang dalawang magkaibang tao. Minsan, malalim at puno ng hiwaga. Minsan, mababaw at puro tungkol sa sarili. Para siyang nakikipag-usap sa buwan at sa isang neon sign ng sabay. Si Luna naman ay parang isang ibong nakakulong sa sarili niyang hawla. Pinapanood niya lang ang kanyang kapatid na unti-unting sinisira ang nag-iisang koneksyon na binuo niya sa labas ng kanyang mundo. Isang araw, hindi na niya natiis. Nakita niya si Ethan na nag-iisa sa may library ng eskwelahan. Ito na ang pagkakataon niya. Ethan, tawag niya. Lumingon ito, nagulat. Luna? Oo, ako si Luna, sabi niya. Kapatid ni Stella, may kailangan kang malaman. Ngunit bago pa man niya masabi ang katotohanan, isang kamay ang humila sa kanyang braso. Si Stella, anong ginagawa mo? Galit na bulong nito. Umalis ka dito. Pero Stella, ako ang girlfriend niya, Luna. Tandaan mo yan, sabi ni Stella. Hinila niya si Luna palayo, iniwan si Ethan na lalong naguguluhan. Nang gabing iyon, sa kanilang kuwarto, nagkaroon sila ng pinakamalaki nilang pag-aaway. Hindi mo ba nakikita, Stella? Nasasaktan na tayong lahat sa kasinungalingang ito. Sigaw ni Luna. Ang sabihin mo, nasasaktan ka dahil unti-unti nang napupunta sa akin ang atensyon niya. Sagot ni Stella. Hindi totoo yan. Kung ganoon, patunayan mo. Hamon ni Stella. Layuan mo siya, hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Ang mga sumunod na araw ay isang malamig na digmaan sa pagitan ng magkapatid. Si Luna ay tuluyan ng lumayo. Hindi na niya sinasagot ang mga text ni Ethan. Hindi na niya ito pinapansin sa eskwela. Ibinigay na niya ng buo ang entablado kay Stella. Ngunit ang pananahimik ni Luna ay mas lalo lang nagpagulo sa isipan ni Ethan. May mali talaga. Ang Stella na kasama niya ngayon ay masayahin, oo, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay laging nauuwi sa wala. Walang koneksyon, walang lalim. Isang araw, habang naglalakad siya sa mall, nakita niya ang isang poster. Ang paboritong rock band ni Stella. Magkakaroon sila ng isang malaking concert sa susunod na linggo. At isang mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling pagsubok. Kinabukasan, hindi na siya nag-text. Pumunta siya mismo sa bahay ng mga Torres. Nag-doorbell siya. Ang nagbukas ay si Luna. Nagulat si Luna. Ethan? Anong ginagawa mo dito? Nandyan ba si Stella? Wala. Umalis. Pagsisinungaling ni Luna. Ngunit mula sa likod, narinig nila ang boses ni Stella. Sino yan, Luna? Lumabas si Stella at natigilan nang makita si Ethan. Ang dalawang magkakambal, magkatabi, sa harap niya. Tiningnan sila ni Ethan isa-isa. Ang isa, nakasimpleng bestida lang, may hawak na libro. Ang isa, naka-makeup at naka-shorts. Halatang kagigising lang. Okay, sabi ni Ethan. Ngayong nandito na kayong dalawa, kailangan nating mag-usap.
Pumasok siya sa loob. Ang dalawang kapatid ay sumunod, parehong kinakabahan. May problema ba, Ethan? Tanong ni Stella. Wala naman, sabi ni Ethan. Gusto ko lang malaman, sino sa inyo ang totoong si Stella na kadate ko? Natahimik ang dalawa. Ngumiti si Ethan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay, 2 tiket. May sorpresa ako, sabi niya, ipinakita ang mga tiket. Para sa iyo, Stella. Nang makita ni Stella ang pangalan ng banda sa tiket, parokya ni Edgar, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Wow! VP tickets! Paano mo nakuha yan? Thank you, Ethan. Agad niyang kinuha ang mga tiket, ngunit ang mga mata ni Ethan ay wala sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Luna. Si Luna ay nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay namumutla na parang isang papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang reaksyon niya ay hindi reaksyon ng isang taong masaya. Ito ay reaksyon ng purong takot. Tumingin si Ethan kay Stella na abala pa rin sa pagtingin sa mga tiket. Pagkatapos, tumingin siya kay Luna na parang isang estatwang malapit ng mabasag. Ang dalawang Stella, isang masaya, isang takot, at alam na niya. Dahan-dahan lumapit si Ethan kay Luna. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa harap nito. Ang concert, sabi niya, ang boses ay mahina. Ay para dapat sa kanya, di ba? Tumingin siya kay Stella. Pero ang tanong ko, sabi niya, ibinalik ang tingin kay Luna, ay para sa'yo. Ikaw, sabi ni Ethan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong, kundi nagsasabi na ng isang katotohanang matagal na niyang alam. Ikaw ang gusto kong isama. Hinawakan niya ang kamay ni Luna, malamig, nanginginig. Pero hindi bilang si Stella, bulong niya, kundi bilang ikaw. Ang paghawak ni Ethan sa kamay ni Luna ay parang isang kidlat na gumising sa lahat. Ano? Ang sigaw ni Stella ang unang bumasag sa katahimik. Humarap siya kay Ethan, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ako si Stella. Ako ang girlfriend mo. Ikaw nga si Stella. Kalmadong sagot ni Ethan. Hindi binibitawan ang kamay ni Luna. Pero hindi ikaw ang babaeng nakasama ko sa library. Hindi ikaw ang babaeng nakausap ko tungkol sa mga bituin. At hindi ikaw ang babaeng unti-unti ko nang minamahal. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Stella. At ikaw naman, sabi ni Ethan bumaling kay Luna, ang boses ay lumambot ngunit may bahid pa rin ng sakit. Bakit, Luna? Bakit ka pumayag sa ganitong laro? Si Luna ay nakatungo lang, hindi makapagsalita. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan at ang takot na nararamdaman niya ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Dahil sa akin, sigaw ni Stella, kinuha ang atensyon. Kasalanan ko ang lahat, inutusan ko siya dahil grounded ako at ayokong mawala ka sa akin. Tumingin siya kay Luna, ang galit ay napalitan na ng pagmamakaawa. Luna, sabihin mo sa kanya, sabihin mong ginawa mo lang yun para sa akin. Ngunit ang katahimikan ni Luna ay mas lalo lang nagdiin sa katotohanan. Hindi lang yun dahil sa'yo, Stella. Sabi ni Ethan, naunawaan na ang lahat. Ginawa niya rin yun dahil sa sarili niya. Tumingin siya kay Luna. Dahil natatakot ka, di ba? Natatakot kang lumabas. Natatakot kang maging ikaw. Ang mga salitang yon ay tumama kay Luna. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata sa likod ng mga salamin ay puno ng luhang
Matagal nang kinikimkim. Oo, bulong niya. Natatakot ako. At sa unang pagkakataon sa harap ni Ethan, ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa mall, ang tungkol sa kanyang social anxiety, ang tungkol sa pakiramdam na ang tanging ligtas na lugar sa mundo ay ang kanyang kuwarto. Ang pagpapanggap bilang si Stella, pag-amin niya, ay ang pinakanakakatakot na bagay na ginawa ko. Pero ito rin ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Dahil sa likod ng kanyang pangalan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakita ako ng isang tao. Tumingin siya kay Ethan. At ikaw yon. Natahimik ang lahat, ang sakit, ang katotohanan. Ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng isang kasinungalingan. Lahat ay nakalantad na. Si Stella, sa sobrang kahihiyan at galit, ay hindi na nakatiis. Sana hindi ko na lang kayo nakilala, sigaw niya, at tumakbo siya palabas ng bahay, umiiyak. Naiwan si Luna at si Ethan sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Patawad, sabi ni Luna. Kailangan ko munang mag-isip, sabi ni Ethan. Ang boses niya ay malamig. Ang init na naramdaman ni Luna kanina sa kanyang mga kamay ay nawala na. Binitiwan siya nito. At walang lingon likod, naglakad na rin ito palabas. Iniwan si Luna na mag-isa sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang naudlot na kwento. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng purong katahimikan. Ang kwarto na dating puno ng tawanan at bulungan ni Luna at Stella ay naging isang malamig na espasyo. Si Stella, pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi na umuwi. Nakitulog ito sa bahay ng isa nilang kaibigan. Hindi na rin ito pumapasok sa eskwela. Si Luna naman ay bumalik sa dati niyang mundo, ang mundo ng mga libro at ng 4 na sulok ng kanyang silid. Ngunit iba na ngayon. Ang dating kapayapaan na hatid ng mga libro ay napalitan na ng isang blangkong kalungkutan. Ang bawat pahina ay nagpapaalala sa kanya kay Ethan. Ang bawat salita ay parang isang multo ng kanilang mga pag-uusap. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ngunit paano mo kakalimutan ang nag-iisang sandali sa buhay mo na naramdaman mong buhay ka? Sa ika-4 na araw, bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Si Stella, ang dati niyang masiglang kapatid, ay mukhang pagod. Ang mga mata nito ay namumugto, walang nagsalita. Umupo lang ito sa kanyang kama, nakayuko. Pagkatapos ng ilang minuto, si Stella ang unang bumasag sa katahimikan. Sorry. Ang isang salita ay puno ng bigat, puno ng pagsisisi. Sorry Luna, ulit nito, umiiyak na ngayon. Sorry kung naging makasarili ako, kung naging masama akong kapatid. Nag-angat ng tingin si Luna. Inggit! Pag-amin ni Stella. Lagi akong naiinggit sa'yo, sa talino mo, sa pagiging mabait mo, lahat ng tao. Ikaw ang paborito. Si Mama, si Papa, kaya kinuha ko ang atensyon sa ibang paraan, sa pagiging maganda, sa pagiging sikat. Pero nang dumating si Ethan, sabi nito, at pinili ka niya, kahit hindi niya alam na ikaw yun, naramdaman ko na naman na kahit anong gawin ko, laging ikaw ang mas magaling. Laging ikaw ang mas karapat-dapat. Tumayo si Luna at lumapit sa kanyang kakambal. Umupo siya sa tabi nito at sa unang pagkakataon, niyakap niya ito. Hindi totoo yan, bulong ni Luna. Ako ang inggit sa'yo. Sa tapang mo, sa kakayahan mong harapin ang mundo ng walang takot. Nagkayakapan sila, umiyak. Ang pader na itinayo ng kanilang mga pagkakaiba at ng kanilang mga kasalanan ay tuluyan ng gumuho.
Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Ethan ay naglalakad sa loob ng isang art gallery. Ang isip niya ay magulo. Galit siya, nasaktan, naloko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang damdaming hindi niya kayang itanggi. Pangungulila. Namimiss niya si Luna, ang totoong Luna. Huminto siya sa harap ng isang painting. Isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana, nagbabasa ng libro. Ang liwanag ay hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa libro. Maganda, hindi ba? Sabi ng isang boses sa tabi niya. Isang matandang pintor. Alam mo, iho, sabi ng matanda. Ang sining, parang pag-ibig. Minsan, ang pinakamagandang parte ay hindi yung nakikita mo sa labas, kundi yung kwentong nakatago sa likod nito. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ethan. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang lugar, ang National Library, at sa parehong section kung saan sila unang nagkausap, nakita niya ito. Si Luna, nakaupo sa isang mesa mag-isa, nagbabasa. Dahan-dahan, lumapit si Ethan. Hindi niya ito binati. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tapat nito. Nag-angat ng tingin si Luna, nagulat. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Ethan hindi ang mga tiket sa concert, kundi isang libro. Isang luma at bihirang mahanap na first edition ng paboritong libro ni Luna. Inilapag niya ito sa mesa. Sorry, sabi ni Ethan. Hindi ko kailangan ng maingay na concert. Ang kailangan ko lang ay ang tahimik na mundo mo. Ang libro sa ibabaw ng mesa ay parang isang alok ng kapayapaan. Tinitigan ito ni Luna. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ethan. Ang galit at sakit sa mga mata nito noong huli silang magkita ay wala na. Ang natira na lang ay isang malalim na pag-unawa. Salamat, sabi ni Luna. Ang boses ay nanginginig. Basahin mo ang dedication page, sabi ni Ethan. Binuklat ni Luna ang libro. Sa unang pahina, sa ilalim ng pangalan ng may akda, mayroong isang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Ethan. Para kay Luna, ang piloso potasyo ng buhay ko. Sana sa pagkakataong ito, paniwalaan mo na ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna sa gitna ng kanyang mga luha. Bakit, Ethan? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat, bakit? Dahil nang umalis ako sa bahay ninyo noong isang araw pag-amin ni Ethan, galit ako, pero habang tumatagal, naintindihan ko, ang galit ko ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa sarili ko. Dahil hinayaan kong masilaw ako sa panlabas na anyo, sa pangalan, sa ideya ng isang Stella Torres. Pero ang babaeng minahal ko, sabi niya, ay hindi si Stella. Siya yung babaeng kayang makipagdebate tungkol kay Rizal. Siya yung babaeng nakikita ang sining sa likod ng kasaysayan. Siya yung babaeng may mundong mas malawak pa kaysa sa social media. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luna. Ikaw yon, Luna. Sa simula pa lang, ikaw na pala. Ang pag-amin na iyon ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Luna. Patawad, sabi niya. Patawad sa pagsisinungaling ko. Pareho tayong nagkamali, sabi ni Ethan. Ang mahalaga, natuto tayo. Mula sa araw na iyon, isang bagong kwento ang nagsimulang mabuo. Ang kanilang kwento. Ang kanilang unang opisyal na date ay ginanap sa parehong coffee shop kung saan unang natakot si Luna. Ngunit ngayon, habang katabi niya si Ethan,
Ang ingay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang background music sa kanilang masayang kwentuhan. Si Stella ang naging kanilang numero unong cheerleader. Bagay na bagay kayo, lagi niyang sinasabi. Kayo ang Nyetan Team Bookworm. Ang kanyang inggit ay napalitan na ng isang tunay na kaligayahan para sa kanyang kapatid. Sa tulong ni Ethan at ni Stella, unti-unting hinaharap ni Luna ang kanyang mga takot. Sinimulan niya sa maliliit na hakbang, paglalakad sa parke, panunood ng sine sa hindi gaanong punong sinehan. At isang araw, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Gumawa siya ng isang blog tungkol sa mga libro. Ang kuweba ni Luna, Luna's Cave. Dito, ibinahagi niya ang kanyang mga iniisip, ang kanyang mga pangarap, at nagulat siya. Maraming nakinig, maraming nakaintindi. Ang kanyang maliit na mundo ay unti-unti nang lumalaki. Isang hapon, habang magkasama sila ni Ethan sa parke, nakaupo sa ilalim ng isang puno, walang nagsasalita. Pinapanood lang nila ang mga taong dumadaan. Ethan, sabi ni Luna, masaya ako. Ngumiti si Ethan. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Luna. Ako rin, sabi ni Ethan. Humarap siya kay Luna at hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na ninakaw. Isang halik na hindi nahiram. Isang halik na para lang sa kanila. Hindi na para kay Stella at sa kanyang boyfriend, kundi para kay Luna at kay Ethan. Ang simula ng dalina ng kanilang totoong kwento. Ang balita tungkol sa relasyon ni Luna at Ethan ay mabilis na kumalat sa kanilang eskwelahan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong pagtataka o tsismis. Ang nakikita ng lahat ay isang bagay na simple at totoo. 2 taong nagkakaintindihan, ngunit sa loob ng bahay ng mga Torres, may isang katahimikan pa ring kailangang basagin. Si Stella. Masaya siya para sa kanyang kapatid. Totoo iyon. Ngunit sa tuwing nakikita niya sina Luna at Ethan na magkasama, may isang maliit na kirot pa ring kumakagat sa kanyang puso. Hindi ito inggit, ito ay pagsisisi. Isang gabi, habang nag-iisa si Luna sa kanilang kwarto, pumasok si Stella. Luna, sabi nito, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Luna. Naupo si Stella sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Naaalala mo pa ba? Simula nito, noong bata tayo, noong nawala tayo sa mall, natigilan si Luna. Ang alaalang iyon, ang simula ng lahat ng kanyang takot. Kasalanan ko yun, pag-amin ni Stella. Ang boses ay basag. Ako ang bumitaw sa kamay mo, ako ang tumakbo. Masyado akong naaliw sa mga laruan at iniwan kita. Nang mahanap kita ulit, pagpapatuloy nito, nakita ko ang takot sa mga mata mo. Isang takot na hindi na nawala at sa buong buhay ko, dala-dala ko ang guilt na iyon. Kaya kita laging pinoprotektahan, sabi ni Stella. Kaya ayaw kitang lumabas dahil natatakot akong baka iwanan na naman kita. Baka masaktan ka na naman dahil sa akin. Umiiyak na si Stella. Ang pagpilit ko sa iyong magpanggap bilang ako, akala ko paraan ko iyon para bumawi, para maranasan mo ang mundo sa isang ligtas na paraan, ngunit naging makasarili ako. Patawad, Luna. Patawad. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Luna ang lahat, ang sobrang pag-aalaga ng kanyang kapatid, ang takot nito. Tumayo si Luna, lumapit siya kay Stella
at niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi mo kasalanan, Stella, bulong ni Luna. Pareho lang tayong mga bata noon, pareho tayong natakot. At ngayon, sabi ni Luna, humihiwalay sa yakap. Panahon na para pareho tayong huwag nang matakot. Kinabukasan, may isang lugar silang pinuntahan. Ang mall, ang parehong mall kung saan sila nawala. Magkahawak kamay, pumasok sila. Sa simula, naramdaman ni Luna ang pamilyar na pagbilis ng kanyang paghinga, ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nandito lang ako, sabi ni Stella. Hindi kita bibitawan. At sa tabi niya, si Ethan, na tahimik na sumunod sa kanila. Naglakad sila sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng ingay, at sa bawat hakbang, unti-unting nawawala ang takot ni Luna. Napapalitan ito ng isang bagong damdamin. Tapang. Ang paglalakad sa loob ng mall ay parang isang paglalakbay sa loob ng pinakamadilim na bahagi ng isipan ni Luna. Bawat sulok ay may dalang alaala. Ang food court kung saan sila huling kumain. Ang toy store kung saan siya iniwan ni Stella nila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang kamay ni Stella sa isang tabi at ang kamay ni Ethan sa kabila ay parang dalawang angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Gusto mo bang umupo muna? Tanong ni Ethan, napansin ang bahagyang panginginig sa mga kakamay ni Luna. Umiling si Luna. Hindi, kaya ko to. Nagpatuloy sila sa paglalakad. At sa bawat hakbang, naramdaman ni Luna na ang halimaw ng kanyang nakaraan ay unti-unting lumiliit. Ang ingay ng mga tao ay hindi na isang banta, kundi isang musika lang ng buhay. Ang mga estranghero ay hindi na mga aninong nakakatakot, kundi mga kapwa-taong may sarili ring mga kuwento. Huminto sila sa harap ng isang bookstore. Ang paboritong lugar ni Luna. Gusto mong pumasok? Tanong ni Ethan. Nag-atubili si Luna. Pero pagkatapos, tumango siya. Sa loob, sa gitna ng amoy ng mga bagong libro, naramdaman niya ang isang pamilyar na kapayapaan. Ngunit, hindi na ito ang kapayapaan ng pagtatago. Ito ay kapayapaan ng pagiging nasa tahanan. Habang nagtitingin sila ng mga libro, may isang anunsyo sa store. Magandang hapon po sa lahat. Inaanyayahan po namin kayo sa aming open mic poetry reading na magsisimula sa loob ng 10 minuto. Ang sino mang gustong magbahagi ng kanilang mga tula ay malugod po naming tinatanggap. Sayang, sabi ni Stella. Kung makataka lang, Luna, ito na ang chance mo. Natawa si Luna, ngunit si Ethan ay seryosong nakatingin sa kanya. Bakit hindi? Ano? Sumali ka, sabi ni Ethan. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Luna. Sa harap ng lahat ng taong yan, hindi ko kaya. Kaya mo, sabi ni Ethan. Ang mga sinusulat mo sa blog mo, mga tula yun, Luna, at napakaganda. Oras na para marinig din sila ng iba. Pero Ethan, hindi mo kailangang gawin ito para sa amin, sabi ni Ethan. Gawin mo ito para sa'yo, para sa batang Luna na nawala sa lugar na ito. Ipakita mo sa kanya na hindi ka natakot. Tinitigan ni Luna ang maliit na entablado, ang mikropono, ang mga upuang unti-unti nang napupuno. Ang kanyang unang reaksyon ay tumakbo, ngunit pagkatapos, tiningnan niya si Stella na nakangiti sa kanya puno ng suporta. At tiningnan niya si Ethan na ang mga mata ay puno ng isang tiwalang hindi pa niya nakikita dati. Huminga siya ng malalim. Okay, sabi niya, susubukan ko.
Nang tawagin ang pangalan niya, ang paglalakad papunta sa entablado ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay isang laban sa pamilyar na takot. Ngunit nang humarap na siya sa mikropono at nakita niya ang mga mukha ng mga taong naghihintay, isang kakaibang kalma ang kanyang naramdaman. Hindi siya nagsalita, pumikit lang siya, at mula sa kanyang puso, mula sa kanyang kaluluwa, isang kwento ang lumabas, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang tula. Isang tula tungkol sa isang batang babae na nawala sa isang gubat ng mga anino, tungkol sa isang kapatid na naging buwan, at tungkol sa isang estrangherong nagturo sa kanya kung paano muling tumingin sa mga bituin. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang palakpak na sinundan pa ng isa hanggang sa ang buong bookstore ay napuno na ng palakpakan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa mga matang nakatingin sa kanya dahil ang nakita niya ay hindi paghuhusga, kundi paghanga. Pagkatapos ng kanyang tula, ang pagbabago kay Luna ay hindi maikakaila. Ang dating mahiyain at laging nakayukong babae ay nagkaroon ng isang bagong kumpiyansa. Hindi ito kayabangan. Isang tahimik na kumpiyansa ng isang taong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sariling boses. Ang kanyang blog, ang Kuweba ni Luna, ay sumikat. Ang kanyang mga tula at mga review ng libro ay dinayo ng libu-libong mambabasa. Ang babaeng dati takot lumabas ng kanyang kuweba ay naging isang tinig na nagbibigay inspirasyon sa iba. Si Stella naman ay natagpuan din ang sarili niyang landas. Sa halip na mag-focus sa pagiging sikat, ginamit niya ang kanyang galing sa pakikipag-usap para maging manager ng kanyang kapatid. Siya ang nag-oorganisa ng mga book signing event at mga poetry reading ni Luna. Naging isa silang perpektong team. At si Ethan, siya ang nananatiling pinakamalaking tagahanga. Isang hapon, isang taon pagkatapos ng araw na iyon sa mall, naglalakad sila ni Luna sa parke, magkahawak kamay. Naaalala mo ba, sabi ni Ethan, noong una tayong mag-date sa library? Oo naman, tawa ni Luna. Akala ko noon isa kang jock na napilitan lang. At akala ko naman, sabi ni Ethan, ay isa kang party girl na walang alam kundi makeup. Nagtawanan sila. Mabuti na lang, sabi ni Ethan. Pareho tayong nagkamali. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Humarap si Ethan kay Luna. Luna Torres, sabi niya, seryoso na ngayon. Sa simula, ang kwento natin ay isang kasinungalingan, isang lihim, isang pagpapanggap. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nahanap natin ang isang bagay na totoo, ang ating kwento. At gusto kong ang kwentong iyon, sabi niya, dahan-dahang lumuluhod sa damuhan. Ay magkaroon ng panibagong kabanata. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang singsing. Simple lang, walang malaking diamante. Ngunit sa gitna nito, may isang maliit na batong hugis buwan. Isang moonstone. Luna, sabi ni Ethan, ang buwan ng aking buhay. Papakasalan mo ba ako? Umiiyak, tumawa si Luna. Isang sagot na hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang kasal ay ginanap hindi sa isang malaking simbahan, kundi sa loob ng National Library. Ang kanilang mga bisita ay napapaligiran ng mga libro, ang mga silenteng saksi sa simula ng kanilang pag-iibigan. Si Stella ang kanyang maid of honor, masaya at proud.
At habang nakatayo sila sa harap ng isa't isa, binabasa ang kanilang mga panata, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng dalawang taong nagkamali, nasaktan, natakot, ngunit sa huli pinili ang katotohanan, pinili ang pagpapatawad, at pinili ang isa't isa. Ang simula ng kamisola ng kanilang pinakamagandang kwento.